King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1169. Napapaligiran. Ang balita tungkol sa mga puwersa ng Skyfeather Island Lord na napatay ay nagsimulang dahan-dahang kumalat pagkaalis ni Zhao Fang. Tanging ang mga patriarch ng pinakamalakas na 5 puwersa sa Skyfeather Island ang may lakas na makalusot sa hanay ng Heaven Luo Earth Sha, ngunit wala sa kanila ang maglalakas loob na pumatay sa mga nasasakupan ng Skyfeather Island Lord. Sino ang taong nakasakit sa True God Guisha at pumatay sa mga alagad at lingkod na ito? Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay nakatayo sa Black Destruction Serpent Dragon habang umaandar ito patungo sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord. Habang nasa daan, nakita ni Zhao Fang ang ilang puwersa na hindi pa niya nakita. Nakakita pa si Zhao Fang ng puwersang mas malakas kaysa sa Blue-Eyed Ice Wolf Race. Nakakatakot ang bloodline ng Serpent Dragon na iyon. Nanginginig ang bloodline ng patriarch ng isang puwersa nang maramdaman niyang lumipad ang Black Destruction Serpent Dragon sa kanyang ulo. Bukod sa mga puwersa ng Skyfeather Island Lord, ang pinakamalakas na eksperto sa iba pang puwersa ay ang Rank 2 True God. Sa oras na ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay naka-recover na sa cultivation ng isang Rank 1 True God, kaya halatang natakot sila nang maramdaman nila ang bloodline nito. Kailan lumitaw ang isang napakalakas sa Skyfeather Island? Bulalas ng maraming eksperto nang makita nila ang itim na Serpent Dragon at ang lalaking may gintong buhok na lumipad sa kanilang mga ulo. Whoosh! Ang mga itim na apoy ay kumislap sa hangin habang ang Black Destruction Serpent Dragon ay nag-iwan ng bakas ng iskarlate itim na apoy ng destruction kasunod nito. Ngayon na ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging mas malakas, ang bilis nito ay tumaas din ng husto. Bilang karagdagan, dahil hinabol ni Zhao Fang ang True God Gili sa isang lugar na hindi kalayuan sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord, dumating ang Black Destruction Serpent Dragon pagkalipas ng isang buwan. Ang teritoryo ng Skyfeather Island Lord ay isang hanay ng mga bundok. Damang-dama mula sa kanila ang malagim na aura na umabot sa langit. Mayroong hindi mabilang na mga libingan na itinayo at ilang malalaking bulwagan ang itinayo sa kalagitnaan ng mga bundok. Sa sandaling ito, may ilang mga tagapaglingkod sa mga bulwagan na ito. Medyo mahina sila, kaya hindi sila tinawag ni True God Guisha kanina. Lahat ng tao, mawala. Kung hindi, papatayin kita. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang Mystic Light Sacred Power at umungal. Isang dumadagandong na boses ang kumalat at umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Bagamat desidido si Zhao Fang pagdating sa pagpatay, hindi siya pumatay ng mga inosenteng tao. Ang ilang mga katulong ay agad na lumipad palabas ng mga bulwagan at nagtago pagkatapos umatras sa isang tiyak na distansya, ngunit hindi sila umalis. Naisip nila na si Zhao Fang ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman. Sino ang mga ngahas na magdulot ng kaguluhan sa teritoryo ng Skyfeather Island Lord? Gayunpaman, mayroong exception para sa lahat, at si Zhao Fang ang exception na ito. Sira. Sabi ni Zhao Fang. Ho! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nag-swipe out gamit ang kanyang buntot, pagkatapos ay umabant habang naglalabas ito ng iskarlate itim na apoy mula sa kanyang bibig. Ang mga gusali dito ay ginawa mula sa bihira at mahalagang mga materyales at ang mga array ay napakatigas, ngunit sila ay nawasak ng Black Destruction Serpent Dragon's Destruction Dragon Flames. Naging abo ang lahat ng dumaan ang iskarlate itim na apoy. Ang sinaunang teleportation array. Direktang dama po ang tingin ni Zhao Fang sa ibaba ng mga bulwagan. Whoosh! Agad na dama po ang figure ni Zhao Fang sa tabi ng sinaunang teleportation array. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-alinlangan si Zhao Fang kung dapat ba niyang gamitin ang teleportation array para umalis na lang. Sa sandaling ito, biglang bumaba ang isang nakakatakot na aura. Zhao Fang, ang lakas ng loob mong sirain ang lugar na ito. Ang True God Guisha ay tumingin sa tanawin sa kanyang harapan, at halos lumabas ang apoy ng galit mula sa kanyang mga mata. Sinira pa ni Zhao Fang ang lugar na ito. Mahirap ipaliwanag ito kapag bumalik ang kanyang kuya. Ang pagpatay man lang kay Zhao Fang at pagkuha ng kanyang mga kayamanan ay sapat na para mapatahimik ang galit ng kanyang nakatatandang kapatid. Ang mga mata ni True God Guisha ay tumutok kay Zhao Fang. Ang tanga. Ang teleportation array na ito ay nangangailangan ng array master para i-activate ito.
Maaari itong mag-teleport sa anumang iba pang array sa Blue Ocean Bay, ngunit hindi mo ito magagamit. Ang True God Geisha ay nagpahayag ng malamig na tingin na puno ng panunuya. Boom! Isang madilim na mundo ang agad na lumitaw sa likod ni True God Geisha. Ito ang kapangyarihan ng kanyang Little World Projection. Gagamitin ng True God Geisha ang kanyang buong kapangyarihan ngayon. Umikot ang mga mata ni Zhao Fang. Ang True God Geisha ay nagpakawala ng kapangyarihan ng kanyang Little World sa simula pa lamang. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang ay hindi makakapag-teleport palayo sa alinmang paraan. Kung sinubukan niyang magtago muli sa Misty Spatial World, maraming flaws ang mabubunyag. Whoosh! Dumating ang Black Destruction Serpent Dragon sa tabi ni Zhao Fang. Bagamat nakabawi ito sa isang Rank 1 True God, hindi ito sapat para harapin ang isang Rank 3 True God. Sky Ghost Punch. Ang True God Geisha ay sumuntok kay Zhao Fang. Sa pagdagdag ng kanyang madilim na mundo, ito ay mas malakas. Si Zhao Fang ay hindi nagpalipat-lipat ng anumang Mystic Light Sacred Power. Nakangiti lang siyang nakatayo sa loob ng Little World Projection ni True God Geisha. Ang panaginip na gininto ang liwanag ay biglang sumilay sa kaliwang mata ni Zhao Fang habang nakalok ito sa pag-atake ni True God Geisha at agad na sinuri ang istruktura nito. Boom! Isang itim na kamao ang biglang bumaril mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ano? Ang True God Geisha ay agad na nawalan ng kakayahang mag-isip habang pinapanood ang dalawang kamao na nagsasalpukan sa hangin. Talagang ginamit ni Zhao Fang ang eksaktong parehong diskarte sa pakikipaglaban gaya niya, at pareho rin ang kapangyarihan nito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay biglang naglabas ng ipinagbabawal na mapangwasak na kapangyarihan mula sa kaliwang bahagi ni True God Geisha. Hindi maganda, ang origin power of destruction. Nagbago ang ekspresyon ni True God Geisha. Naramdaman niya ang Black Destruction Serpent Dragon, ngunit ang eksena kanina ay masyadong nakakagulat, kaya nakalimutan niya ito sandali. Hindi niya kailanman minamaliit ang Black Destruction Serpent Dragon dahil mayroon itong bloodline ng Destruction Dragon Race. Destruction Dragon Breath. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagdure ng isang escarlatatum na banal na apoy. Boom! Isang higanteng malaaraw na escarlate itim na bowl ang apoy ang tila nag-alab sa lahat habang ito ay lumitaw sa langit at lupa. Kahit na ang Little World ni True God Geisha ay sinusunog. Boom! Isang malagim na hangin ang nagkalat sa escarlate itim na araw. Bilang isang Rank 3 True God, ang True God Geisha ay halatang maraming nakatagong card. Hindi siya kayang harapin ng Black Destruction Serpent Dragon ng ganoon kadali. Ang True God Geisha ay may hawak na isang maitim na sibat na pilak na pinalamutian ng mga buto. Ang dulo ng sibat ay nagmistulang dila na tumutusok sa mga panga ng bungo, na nakakakilabot at nakapangingilabot. Gayunpaman, nang nagawa niyang harangan ang pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon, natapos na mabuo ang Tribulation Lightning Eye Flame ni Zhao Fang. Boom! Isang bola ng gininto ang puting kidlat ang sumabog sa mukha ni True God Geisha. Arg! Naramdaman ng True God Geisha na parang 10,000 kidlat ang bumubuga sa kanyang kaluluwa, at siya ay nasa matinding sakit. Hindi tumigil si Zhao Fang pagkatapos ng suntok na ito. Naglabas siya ng isang tatsulok na piraso ng metal. Ding! Ding! Ang tatsulok na piraso ng metal ay naging isang mahabang itim na espada, at ang mga berdeng linya dito ay kumikislap na may mahinang gintong liwanag. Agad na naglaslas si Zhao Fang pagkatapos niyang pagsamahin ang kanyang Lightning Fire Obliteration at Divine Power dito. Little Black, umalis na tayo. Inilagay ni Zhao Fang ang Black Destruction Serpent Dragon sa Misty Spatial World, pagkatapos ay hinawakan ang whirlpool sa misteryosong gininto ang bola kaya nag-teleport siya sa Ancient Dream Realm. Ginamit lamang ni Zhao Fang ang kakayahan ng pagkopya ng kanyang kaliwang mata upang akitin ang atensyon ng True God Geisha para makapaglabas siya ng isang cycle ng pag-atake. Gayunpaman, kapag nakabawi ang True God Geisha, magkakaroon pa rin siya ng kalamangan. Alam ni Zhao Fang na hindi niya kayang patayin ang True God Geisha. Ngayon lang niya ginawa ang lahat para sabihin sa True God Geisha na hindi siya isang taong maaring Yerokan. Maaari na niyang masira ang True God Geisha, at mapapatay niya ito sa lalong madaling panahon. Kung alam ng True God Geisha kung ano ang makakabuti para sa kanya, aalis siya,
ngunit kung gusto pa rin niyang patayin si Zhao Fang, iyon na ang oras ng kanyang kamatayan sa susunod na pagsibol ni Zhao Fang. Arg! Zhao Fang. Ang True God Guisha ay umungal habang inilalabas ang galit sa kanyang puso. Siya ay nasugatan ng Destruction Dragon Breath kanina lang, at ang kanyang kaluluwa noon ay labis na nasugatan ng Tribulation Lightning Eye Flame ni Zhao Fang. Kinailangan din niyang harapin ang Divine Weapon ni Zhao Fang. Mula sa simula hanggang sa huli, siya ay nasa defensive. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling nawala si Zhao Fang sa kalawakan. Ang True God Guisha ay hindi makapaghiganti kahit gusto niya. Zhao Fang, pinilit mo akong gawin ito. Ang True God Guisha sumigaw bago umalis. Ang True God Guisha ay naglabas ng isang token pagkatapos umatras ng ilang dosenang libong milya at nagpadala ng mensahe. Lahat ng mga True God expert, pumunta sa lugar na ito. Ang True God Guisha ay hindi pipi. Si Zhao Fang ay nagtago sa dimensyong iyon sa loob ng kalahating taon at muling lumitaw sa sandaling umalis ang True God Guisha. Nangangahulugan ito na nakikita ni Zhao Fang kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Kaya, ang True God Guisha ay umatras ng ilang dosenang libong milya at tinipon ang lahat ng True God expert ng Sky Feather Island upang ganap na palibutan ang lugar na ito. Hindi siya naniniwala na si Zhao Fang ay maaaring manatili sa pagtatago magpakailanman. Ang ilan sa mga taong ito ay dalubhasa sa Dao of Space, kaya maaari pa nilang mahanap ang isa sa mga pagkukulang ni Zhao Fang o pigilan si Zhao Fang na bumalik sa hindi kilalang dimensyong iyon sa susunod na pagkakataon. Sa sandaling makumplito ng True God Guisha ang lahat ng iyon, ang teleportation array sa ilalim ng iskarlate itim na apoy ng dragon ay kumislap na may isang pilak na liwanag, at isang puting figure ang lumitaw. Guisha, anong nangyayari? Ang taong ito ay nakasuot ng puting damit at may malamig na ekspresyon. Puti ang buhok niya, pero hindi naman siya masyadong matanda. Nanginig ang katawan ni True God Guisha nang makita ang taong ito. Bumalik na ang kuya niya. Isang kakaibang kaguluhan ang biglang lumitaw sa kalawakan. Bahagyang itinaas ng Sky Feather Island Lord ang kanyang ulo, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa lugar kung saan lumitaw ang kakaibang kaguluhan sa kalawakan. Ang puso ni Zhao Fang ay hindi nakakalma sa Ancient Dream Realm. Nagbalik na ang Sky Feather Island Lord. Noong una ay inakala ni Zhao Fang na ang big brother ng True God Guisha at True God Gili ay isang matandang lalaki, ngunit ito ay isang kabataan. Nangangahulugan ito na siya ay napakatalentado, isang henyo na nakapag-cultivate sa True God rank sa murang edad. Ang Sky Feather Island Lord ay isang rank 4 True God, at siya ang pinakamalakas na tao sa Sky Feather Island. Mukhang hindi na ako makakaalis ng matagal Napangiti si Zhao Fang nang walang magawa. Nagdulot siya ng pagkawasak dito sa pagtatangkang takutin at galitin ang True God Guisha. Hindi niya inaasahan na babalik ang Sky Feather Island Lord. Kahit na ang pagkakaiba sa pagitan ng Ancient Dream Realm at Ancient Desolate Realm of Gods ay hindi masyadong malaki, si Zhao Fang ay hindi maaaring manatili dito magpakailanman. Ang landas ng martial arts ay malayang gumala at hindi matakot sa panganib o panganib. Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay ganap na napapalibutan. Kung hindi siya maglalakas loob na umalis, ito ay lubos na makakaapekto sa kanyang kaisipan, at maaari itong maging problema kapag sumasailalim sa Lightning Tribulation. Gayunpaman, masyadong maraming problema ang naidulot ni Zhao Fang sa pagkakataong ito. Ang paglabas noong bumalik ang Sky Feather Island Lord ay kapareho ng pagdiretso sa kanyang kamatayan. Ang True God experts ng Sky Feather Island ay nagtungo sa lugar na ito. Sila ay orihinal na hindi nasisiyahan sa utos ni True God Guisha, ngunit agad silang wala ng hindi pagkakasundo nang makita nila ang Sky Feather Island Lord. Ang mga True God experts sa gitna nila na nagdadalubhasa sa mga spatial na batas at arrays sa lalong madaling panahon ay nag-set up ng isang ipinagbabawal na hanay na sumasaklaw ng ilang dosenang libong milya. Ilang dosenang tao ang lumutang sa himpapawid na 10,000 milya ang layo. Lahat sila ay mga True God experts. Kung magtagumpay ito, hindi kita ay trato ng masama. Ang Sky Feather Island Lord ay may malamig na ekspresyon. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Ang True God Skyfire ay naruroon din,
ngunit ang Sky Feather Island Lord ay hindi nag-abala sa kanya kahit na pagkatapos niyang ipaliwanag ang lahat. Ang Panginoon ng isla ay masyadong mapanghamak. Napuno rin ng takot at pag-aalala ang puso ni True God Skyfire nang makita ang eksenang ito. Hindi niya inaasahan na si Zhao Fang ay magdudulot ng labis na kaguluhan sa kanyang sarili. Matatapos na ang buhay ko, at babagsak din ang Blazing Fire Golden Ship Race. Maaaring ito ang dahilan kung bakit masyadong hinamak ang Sky Feather Island Lord para kumilos laban sa akin. Napabuntong hininga ang True God Skyfire sa kanyang puso. Zhao Fang, hindi ka makakatakas kapag nagpakita ka ulit kahit na may pakpak ka. Ang True God Guisha ay may malupit na ekspresyon. King of Gods, Kabanata 1170. God Realm Sacred Land. Umupo si Zhao Fang sa tuktok ng isang bundok sa loob ng Ancient Dream Realm. Kidlat at gintong liwanag ang kumislap sa kanyang katawan. Ilang mahalagang mapagkukunan at God Crystals ang inilagay sa kanyang harapan at hinihigop sa kanyang Sacred Power Whirlpool. Ang maliwanag na gininto ang araw sa di kalayuan ay nagradiated ng nagninangas na mga sinag ng liwanag sa katawan ni Zhao Fang, na nagpapataas ng bilis ng kanyang cultivation. Sa isang tiyak na sandali, ang katawan ni Zhao Fang ay naglabas ng isang gintong kidlat na nag-iwan ng hindi mabilang na mga marka ng pagkapaso sa paligid niya. Weng! Ang Metal of Wind Lightning sa paligid ng katawan ni Zhao Fang ay naging mas maliwanag at lumiwanag hanggang sa ito ay naglabas ng isang nakakaakit na gintong liwanag. Sa sandaling ito, si Zhao Fang ay parang gininto ang araw na sumasalubong sa araw sa kalangitan, ngunit ang liwanag na nagmumula kay Zhao Fang ay nagsimulang dahan-daang maglaho at umatras sa katawan ni Zhao Fang. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay nakalusot sa huling yugto ng Metal of Wind Lightning. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Fang habang siya ay nagpakawala ng hininga. Ngunit ang lakas na ito ay hindi pa rin sapat. Bagamat umunlad ang kanyang Metal of Wind Lightning, hindi nagpahayag ng labis na kagalakan si Zhao Fang. Kahit na siya ay naglilinang sa Ancient Dream Realm ng walang isyo, alam pa rin niya ang lahat ng mga panganib sa labas ng mundo. Kasalukuyang walang tao sa paligid ng teritoryo ng Sky Feather Island Lord, ngunit alam ni Zhao Fang na nagtatago lang ang mga taong ito, kasama ang True God Guisha at ang Sky Feather Island Lord mismo. Masasabing, sa panahong ito, si Zhao Fang ay napapaligiran ng bawat eksperto sa Sky Feather Island. Kapag lumabas siya, aatakehin siya ng lahat ng mga ekspertong ito. Kahit isang rank 5 True God ay papatayin. Gayunpaman, mayroon pa ring pagkakataon ng pag-asa. Naisip na ni Zhao Fang ang dalawang opsyon. Ang una ay para kay Zhao Fang na makapasok sa Heavenly Divine Realm. Magagawa niyang maging rank 2 True God kahit papaano, at pagkatapos ay makakalusot din sina Zhao Wang at Zhao Wan sa Heavenly Divine Realm. Kapag nakapasok na silang lahat sa Heavenly Divine Realm at pinagsama-sama ang kanilang cultivation, maaari silang makacharge at makatakas. Ang pangalawang opsyon ay gumastos ng maraming mapagkukunan sa Black Destruction Serpent Dragon at tulungan itong mabawi ang lakas nito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay maihahambing sa isang Ancient God sa tuktok nito, kaya halatang napakalakas nito. Hindi ito naglagay ng tigdas na Sky Feather Island Lord sa mga mata nito. Gayunpaman, ang dalawang pagpipiliang ito ay parehong may mahusay na downsides. Ang unang opsyon ay nangangahulugan na si Zhao Fang at ang kanyang dalawang clone ay mawawalan ng malaking potensyal, ibig sabihin, ang kanilang martial path sa hinaharap ay magiging mas mahirap. Ang pangalawang opsyon ay magdadala ng panganib kay Zhao Fang. Kung tutuusin, magiging mas madali para sa Black Destruction Serpent Dragon na makatakas mula sa kanyang kontrol kapag mas malakas ito. Dadagdagan ko lang muna ang lakas ko. Dapat may iba pang pamamaraan. Tumigil si Zhao Fang sa pag-iisip tungkol dito sa ngayon. Nag-isip siya ng isa pang opsyon ngayon lang, ngunit mayroon itong mas malala pang side effects, kaya nagpa siya si Zhao Fang na mag-isip habang naglilinang. Kailangan lang niyang piliin ang opsyon na may pinakamahinang side effects kung wala siyang maisip na mas maganda. Weng! Isang pares ng gininto ang pakpak ng kidlat ang nabuo sa likod ni Zhao Fang. Whoosh! Si Zhao Fang ay naging isang bahid ng gintong liwanag na nawala sa kalangitan. Maraming aspeto ang maaaring pagbutihin ni Zhao Fang sa ngayon. Bukod sa Metal of Wind Lightning na katatapos lang tumagos,
Nandoon din ang kanyang Sacred Lightning Body, ang kanyang Eye Bloodline Techniques, ang kanyang Metal Lightning Light Wings Technique, at ang God Blood sa kanyang hintuturo. Si Zhao Feng ay gumugol araw-araw sa Ancient Dream Realm sa paglinang at pagpapahusay sa kanyang sarili. Sa isang kisap mata, kalahating taon ang lumipas, ngunit ang True God experts ng Skyfeather Island ay nagbabantay pa rin sa labas. Ang kalahating taon ay wala para sa mga True God expert na naroroon, karamihan sa kanila ay mahigit 50,000 taong gulang. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang sino man mula sa Skyfeather Island ang nakakaalam na ang ibang mga lugar ng Ancient Desolate Realm of Gods ay lubos na nabigla. Isang bagyo ang humahampas sa lahat, mula sa malalaking puwersa hanggang sa maliliit na puwersa. Sa isang nakasisilaw na gininto ang asol na palasyo sa Blue Ocean Bay. Weng! Isang nagniningning na puting landas ang lumitaw sa isang lumang batong kinatatayuan. Nagpakita ito ng sinaunang aura na tila mas dalisay pa kaysa sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay matagumpay na nakakonekta. Isang matanda ngunit maliwanag na boses ang umalangaw-ngaw sa langit at lupa, na naging dahilan upang manginig ang mga kalapit na makapangyarihang tao. Ang boses kanina ay ang Patriarch ng Golden Jade Race, Ancient God Light Jade. Sa sandaling ito, ilang matandang True God experts sa tabi ng stone stand ang pumunta sa pathway at kumuha ng ilang mga item. Ang mga item na ito ay kumikislap na may iba't ibang kulay habang tinatakpan nila ang landas. Sa pag-uulat sa Patriarch, ang pinakamataas na cultivation na kayang tiisin ng landas na ito ay isang rank 5 True God. Nagniningning ang mga mata ng matanda. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay bumukas isang beses bawat 10,000 taon, at kadalasan, ang pinakamataas na cultivation na pinapayagang pumasok ay isang rank 3 o rank 4 True God lamang. Para sa isang lugar tulad ng Blue Ocean Bay, ang limitasyon para sa mga disipulo na maaaring makapasok ay mas mababa pa. Malamang, 30 milyong taon na ang nakalilipas, ang rank 5 True Gods mula sa iba't ibang puwersa sa Ancient Desolate Realm of Gods ay pumasok, at mula noon, ang pinakamataas na cultivation na pinapayagang pumasok ay isang rank 4 True God. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, ang pathway sa pagkakataong ito ay nagpapahintulot sa rank 5 True Gods na makapasok kahit sa isang lugar tulad ng Blue Ocean Bay. Kahit ang rank 5 True Gods ay pinapayagang pumasok. Malaki. Hindi ko akalain na ako, si True God Tianhua, ay magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Isang elder sa grupo na walang anumang kulubot sa kanyang mukha ay may nasasabik na ekspresyon habang siya ay nagpapalabas ng gininto ang liwanag. Siya ang pinakamalakas na rank 5 True God sa lahi, kaya kung papayagan ang rank 5 True Gods na pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension, siya ang unang pupunta. Ang Patriarch ng Golden Jade Race ay natahimik saglit bago bumuntong hininga. Kung ang rank 5 True Gods ay makakapasok kahit sa Blue Ocean Bay, kung gayon ang mga puwersa sa gitna ng kontinente ay magkakaroon ng rank 6 True Gods o kahit na Ancient Gods na papasok. Mula sa pananaw ng Patriarch, hindi naman ito isang magandang bagay. Hayaan ang mga quasi-God na disipulo na nakakuha ng pwesto muna. Ang mga nakababatang disipulo sa hindi kalayuan sa stone stand ay naiinip na bago matapos magsalita ang Golden Jade Race Patriarch. Mayroong walang limitasyong kapalaran sa Wild Ancient Secret Dimension, at may limitasyon sa antas ng cultivation. Ang lihim na sukat na ito ay karaniwang ginawa para sa mga disipulong quasi-God. Upang makuha ang titulong quasi-God, ang isang tao ay dapat magkaroon ng divine power at makakapasok sa Heavenly Divine Realm anumang sandali ng may 100% na kumpiyansa. Kahit na sila ay mga demigods lamang, ang kanilang lakas ay napakahusay. Halimbawa, ang pinakamalakas na quasi-god ng Golden Jade Race, Quasi-God Dilin, ay may record ng pagpatay sa isang rank 2 True God. Bagamat natuklasan nila na ang rank 5 True Gods ay maaaring pumasok, ang mga quasi-god na disciples na ito ay nakakuha na ng pwesto. Hindi maalis ng karera ang kanilang karapatan na makapasok ngayon. Unang tao, Quasi-God Dilin. Nagsimulang pumasok ang mga quasi-God expert ng Golden Jade Race kasama ang anunsyo ng matanda. Ang Golden Jade Race ay may kabuoang 16 na quasi-God spot. Sa pangatlo mula sa huli sa 16 ay isang kabataang nakaputi,
ngunit medyo tense ang gwapong mukha nito. Ang taong ito ay si Shifang, ang numero 1 henyo ng Skyfeather Island. Nakakuha siya ng pwesto dahil sa mga koneksyon ng kanyang master, ngunit sa mga quasi-god na disciples na papasok sa Wild Ancient Secret Dimension, pangatlo lang siya sa huli. Hindi nagtagal ay natapos na ang pagpasok ng mga quasi-god na disipulo. True God Tianhua, protektahan ang quasi-god na mga disipulo ng lahi. Sabi ng Patriarch ng Golden Jade Race. Naiintindihan, Patriarch. Ang True God Tianhua ang pinakamalakas na rank 5 True God sa Golden Jade Race, kaya walang nagsabi ng kahit ano tungkol sa pagpasok niya muna. Siya ay orihinal na walang pwesto dahil ang rank 5 True Gods mula sa Golden Jade Race ay hindi pa nakapasok dati. Kahit ang rank 4 True Gods ay wala, ngunit sa ilang kadahilanan, iba ang pagkakataong ito. Mula sa pananaw ng True God Tianhua, ito ay isang kapalaran na ipinagkaloob sa kanya mismo ng langit. Whoosh! Ang True God Tianhua ay agad na pumasok sa landas, ngunit ang landas ay nagsimulang manginig at maging malabo. Alam ng lahat na nangangahulugan ito na ang landas ay nagiging hindi matatag. Hindi na makakapasok ang rank 5 True Gods. Rank 4 True God. Ang pinakamalakas na rank 4 True God ng lahi pagkatapos ay pumasok, na naging dahilan upang maging mas malabo ang puting landas. Sa pagpasok ng bawat karagdagang tao, ang landas ay lalabo. Dalawang rank 4 True Gods lang ang nakapasok. Rank 3 True God. Isang rank 3 True God mula sa kanilang race ang pumasok, ngunit sa sandaling pumasok siya sa pathway, ilang spatial crack ang lumitaw at hiniwa siya. Ang Golden Jade Race ay patay na tahimik. Isang rank 3 True God ang namatay ng ganoon. Rank 2 True God. Ang rank 2 True God na nakakuha ng pwesto ay maingat na pumasok at matagumpay na nalampasan ito. Huminto lang ang Golden Jade Race sa pagpapadala ng mga tao nang tuluyang nawala ang pathway. Napagtanto ng ilan sa mga nakatatandang True Gods na ang bilang ng mga tao mula sa Golden Jade Race na nakapasok sa Wild Ancient Secret Dimension ay halos doble kaysa sa huling pagkakataon. Sa ibang lugar sa gulong zone, isang higanteng bola ng puting liwanag ang lumutang sa hangin sa itaas ng banal na sagradong lupain na iginagalang ng 12,000 tao. Ang mga palasyo at gusali ay lumutang sa loob ng bola ng liwanag. Sa isang tiyak na sandali, isang figure na may kakaibang mga guhit sa kanilang mukha at isang pares ng matalas na mata ang pumasok sa bola ng liwanag. Nakapasok na ang quasi-god Heaven Swallower. Ang mga mata ng hindi mabilang na quasi-gods at true gods sa likod ay napuno ng paggalang at paghanga. Malamang, natugunan na ng quasi-god Heaven Devourer ang mga kinakailangan para maging rank 4 true god. Pagkatapos ng kapalarang natamo niya doon, malamang na mas lalakas pa siya. Baka maging God Lord pa siya sa hinaharap at maging isa sa mga elder ng Heaven Devouring Sacred Land. Ang mga mata ng hindi mabilang na magagandang babae ay napuno ng nakasisilaw na mga ilaw. Kung marinig ito ng ibang puwersa ng gulong zone, magugulat sila. Ang God Lord ay ang ranggo sa itaas ng Ancient God, ngunit ito ay itinuturing lamang na isang elder dito. Gayunpaman, kung narinig ng ilang Pick 4 Star Forces o 5 Star Forces ang mga salitang Sacred Land, hindi na sila magugulat. Ang God Realm Sacred Lands ay ipinagbabawal na pag-iral sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang ilang 4.5 bituin na puwersa ay hindi pa narinig ang terminong ito noon. Ang God Realm Sacred Lands ay misteryoso, at pinamunuan nila ang 18 zone sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi lahat ng zone ay mayroong God Realm Sacred Land. Nagsimulang pumasok ang ibang mga disipulo pagkatapos na pumasok ang quasi-God Heaven Swallower. Maghiwa-hiwalay tayo ngayon, sabi ng isang matanda na tila isa sa hangin. Sa sandaling ito, isang token ang lumitaw sa kanyang kamay, at isang piraso ng impormasyon ang pumasok sa kanyang utak. Sa ngayon, bahagi lang ng gulong zone ang maaaring pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Ang ibang mga zone sa Ancient Desolate Realm of Gods ay walang anumang palatandaan ng pagkonekta dito. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng matanda matapos malaman ang mahalagang balitang ito. Ang ibang God Realm Sacred Land sa Ancient Desolate Realm of Gods ay dahan-dahan ding nakakuha ng balitang ito. Bahagi lamang ng gulong zone ang matagumpay na nakakonekta sa Wild Ancient Secret Dimension.
Gayunpaman, hindi nila nakitang kakaiba ito. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay napakalaki. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay maaaring nagsisimula pa lang sa gulong zone bago dahan-dahang gumalaw. Maaaring hindi masyadong matagal bago maabot ng Wild Ancient Secret Dimension ang iba pang bahagi. Nangangahulugan lamang ito na ang gulong zone ay nagkaroon ng head start, at ang iba pang malalaking puwersa ay maghihintay lamang hanggang sa dumating ang Wild Ancient Secret Dimension. Maaaring tumagal ng mga araw o kahit isang buwan. Sa loob ng Ancient Dream Realm, ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang paglinang ng Metal of Wind Lightning. Ang kanyang kaliwang daliri ay patuloy na sumanib sa banal na dugo, at ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa ikatlong antas ng Soul Splitting Technique. Ang ibang bahagi ng kanyang kamalayan ay nakatuon sa ibang mga bagay. Isang humanoid na lahi ang biglang lumitaw sa loob ni Zhao Feng, na ikinagulat niya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Zhao Feng ng isang lahi sa Ancient Dream Realm na hindi lumitaw sa kanilang orihinal na anyo. King of Gods, Kabanata 1171. Wild Ancient Secret Dimension. Sa loob ng kagubatan na nagbigay ng sinaunang aura at Heaven-Earth Yuan Qi na mas dalisay pa kaysa sa Ancient Desolate Realm of Gods, isang kabataang lalaki na may maaliwalas na mga mata ay maingat na naglakad-lakad na may kakaibang ekspresyon. Bahagyang bughaw ang kanyang balat at natatakpan ng mga kaliskis. Ito ba ang Wild Ancient Secret Dimension? Nasa sabik ang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Wei Ke, at siya ay mula sa Blue-Scaled Race ng Gulong Zone. Siya ay napakatalino at nagawang maging isang demigod sa loob lamang ng 100 taon, naging isang panloob na miyembro ng kanyang lahi. Ipinakita ni Wei Ke ang kanyang lakas ng makipagkompetensya para sa mga lugar na makapasok sa Wild Ancient Secret Dimension, ngunit isa pa rin siya sa mga pinakamababang buhay sa Blue-Scaled Race. Hayaan mo muna akong tumingin sa mapa. Sinuri ng layunin ni Wei Ke ang isang magaspang na mapa, na lumitaw sa kanyang isipan. Ito ay isang mapa na ginawa mula sa lahat ng miyembro ng Blue-Scaled Race, henerasyon pagkatapos ng henerasyon ng pagpasok sa dimensyon. Bagamat hindi na mabilang na mga taon ang lumipas, hindi pa rin nila nagawang pagsamasamahin ang mapa sa isang kabuuan. Mula dito, makikita kung gaano kalaki ang Wild Ancient Secret Dimension. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay ang Ancient Desolate Realm ng pinakamalaking lihim na dimensyon ng Diyos, at karaniwan itong nagbubukas ng isang beses bawat 10,000 taon. 1,000 taon na lamang ang lumipas mula noong nagbukas ang Wild Ancient Secret Dimension noong huling pagkakataon. Sa pananaw ni Wei Ke, dream come true ang makapasok siya. Hindi ko masabi kung nasaan ako. Bumalik sa kanyang katawan ang layunin ni Wei Ke. Sinabi ng mga nakatatanda sa lahi na ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Dapat ko munang kontaken ang ibang miyembro ng lahi. Isang asol na hugis isda ang lumitaw sa kamay ni Wei Ke. Ito ay isang token ng mensahe. Hanggat mayroon siyang token na ito, maaari siyang magpadala ng mensahe sa loob ng isang tiyak na saklaw. Gayunpaman, walang naramdaman si Wei Ke mula sa kanyang token, na nangangahulugang walang ibang miyembro ng Blue-Scaled Race sa malapit. Masyadong malaki ang Wild Ancient Secret Dimension. Walang sino man mula sa Blue-Scaled Race ang nasa paligid ko. Bumantong hininga si Wei Ke bago nagpahayag ng mapagpasyang ekspresyon. Kung ganoon nga, kailangan na lang niyang gumalaw mag-isa. Whoosh! Maingat na lumipad si Wei Ke sa paligid ng kagubatan habang sinisiyasat niya ang kanyang paligid. Ito ang Blood Soul Grass. Nagliwanag ang mga mata ni Wei Ke habang nakatingin sa isang matangkad na pulang damo sa isang tiyak na direksyon. Maaaring pataasin ng Blood Soul Grass ang kapangyarihan ng bloodline ng isang tao at nakakatulong ito para makalusot. Kasabay nito, nakatulong din ito sa kaluluwa. Hindi ito itinuturing na napakahalaga sa mga eksperto ng demigod, ngunit mayroong isang buong larangan ng Blood Soul Grass sa unahan niya na may hindi bababa sa 100 kumpol. Isang galit na dagandong ang tumunog sa hindi kalayuan ng si Wei Ke ay kukunin na sana ang Blood Soul Grass, at isang kulay dugong liwanag ang bumungad sa kanya. Ang isang espada ay agad na lumitaw sa mga kamay ni Wei Ke habang siya ay nagpadala ng isang alon ng tubig sa di kalayuan, na pumutol sa ilang mga puno at itinapon ang mga ito sa kulay dugo na liwanag. Blood Yuan Race. Nakatutok ang mga mata ni Wei Ke sa isang bola ng kulay dugong malagkit na likido sa kanyang harapan.
Maaaring kainin ng Blood Yuan race ang dugo ng ibang lahi at maging anumang hugis na gusto nila. Ito ay nireranggo sa 8,612 sa 10,000 ancient races. Tulad ng inaasahan, lahat ng 10,000 ancient races dito ay umiiral sa kanilang orihinal na estado. Nagpakita si Wei Ke ng isang nagulat na ekspresyon, at ang layunin ng labanan ay lumabas mula sa kanya. Ang miyembro ng Blood Yuan race na ito ay isa ring demigod, ngunit si Wei Ke ay isang quasi-god, kaya mas malakas siya. Higit pa rito, mas malakas din ang bloodline ng Blue-Scaled race. Gayunpaman, mas maraming kulay dugong ilaw ang biglang kumislap patungo sa kanyang direksyon. Ang napakalaking larangan ng mga ilaw ay yumanig sa puso ni Wei Ke. Tumakbo. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang gwapong lalaking may gintong buhok. Ang bilis ni Zhao Fang ay napakabilis, at agad siyang dumating sa tabi ni Wei Ke. Ipinakalat niya ang kanyang layunin at pinahintulutan si Wei Ke na makatakas sa panganib. Ang mga figure ng Blood Yuan race ay unti-unting naglaho pagkatapos nilang lumipad ng ilang sandali. Salamat sa pagtulong sa akin. Sabi ni Wei Ke na may malabong ngiti at pasasalamat sa mga mata. Ang bilis ni Zhao Fang ay doble sa kanya. Dahil dito, iginagalang ni Wei Ke si Zhao Fang. Mula sa kanyang pananaw, si Zhao Fang ay dapat na isang walang katulad na henyo mula sa isang 4.5 bituin na puwersa man lang. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay napuno ng panganib, at maraming lahi ang nagpatayan para sa mga mapagkukunan. Kung ito ay ibang tao, wala silang pakialam kay Wei Ke, ngunit iniligtas ni Zhao Fang ang kanyang buhay. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang ay hindi isang masamang tao. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin, pero bakit ka nag-iisa dito? Tanong ni Zhao Fang. Sa totoo lang, napansin ni Zhao Fang si Wei Ke sa pagdating niya, ngunit hindi siya nag-abala sa kanya dahil si Wei Ke ay hindi masyadong malakas at si Zhao Fang ay tamad na alipin siya. Gayunpaman, naging curious siya nang maglabas si Wei Ke ng message token. Pagkatapos ay dahan-daang lumapit si Zhao Fang at lihim na nanood. Sinadya pa ni Zhao Fang na iset up ang Blood Yuan race ngayon lang din. Hindi ka rin ba nag-iisa? Kakaibang tanong ni Wei Ke bago idinagdag. Ang mga pumapasok sa Wild Ancient Secret Dimension ay ini-teleport sa mga random na lugar. Walang magagawa tungkol dito. Mula sa pananaw ni Wei Ke, ang pangalawang bahagi ng pangungusap na iyon ay ganap na walang silbi, ngunit naging sanhi ito ng mga alon na dam-aloy sa isip ni Zhao Fang. Wild Ancient Secret Dimension. Medyo narinig ni Zhao Fang ang tungkol sa lihim na sukat na ito sa Exchange Spiritual Hall. Ito. Ang Wild Ancient Secret Dimension. Gustong itanong ni Zhao Fang ang tanong na ito ngunit hindi niya ginawa. Kung ang Ancient Dream Realm talaga ay ang Wild Ancient Secret Dimension at tinanong ito ni Zhao Fang, iisipin ni Wei Ke na si Zhao Fang ay isang tanga. Pang! 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 Saglit na kumaibot ang kaliwang mata ni Zhao Fang bago huminahon. Ang pangalan ko ay Wei Ke. Payag ka bang makipagtambalan sa akin kahit saglit? Tanong agad ni Wei Ke. Walang ibang kahulugan ang makikita sa maaliwalas niyang mga mata. Narinig lamang niya ang panganib sa Wild Ancient Secret Dimension, ngunit hindi pa niya ito nakita noon. Kung hindi dahil tinulungan siya ni Zhao Fang, baka napatay na siya. Habang nag-aalok ng kanyang imbitasyon, sinimulan ni Wei Ke na maramdaman ang paglilinang ni Zhao Fang. Mukhang hindi ito masyadong mataas, ngunit ang bilis ni Zhao Fang ay mas mabilis kaysa sa kanya. Ang pangalan ko ay Zhao Fang. Mas ligtas magsama-sama. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang. Siya ay orihinal na nagplano lamang na kumuha ng ilang impormasyon mula kay Wei Ke at umalis, ngunit si Wei Ke ay simple at walang anumang masamang layunin. Niyayapan niya si Zhao Fang na magtulungan kaagad. Hindi pa rin makapaniwala si Zhao Fang na ang lugar na ito ay ang Wild Ancient Secret Dimension, kaya pinaplano niyang makipagtulungan sandali kay Wei Ke para makita kung ano ang nangyayari. Kung ang Ancient Dream Realm ay talagang Wild Ancient Secret Dimension, nangangahulugan iyon na ang mga henyo ng Ancient Desolate Realm of Gods ay ninakawan ang sarili niyang mga mapagkukunan. Hindi siya uupo lang doon at walang gagawin. Ang Ancient Dream Realm noon pa man ay isang lugar na eksklusibong ninakawan ni Zhao Fang, ngunit ngayon, hindi mabilang na mga henyo ng Ancient Desolate Realm of Gods ang pumasok.
Napakataas ng lakas ni Brother Zhao. Dapat ay isa kang peak expert mula sa 4.5 star power, tama ba? Nakangiting tanong ni Wei Ke at itinuring si Zhao Feng bilang isang kaibigan. Ayos lang ako, pero hindi masyadong malakas ang puwersa sa likod ko. Sabi ni Zhao Feng. Ang tanging puwersa sa likod niya ay ang Blazing Fire Golden Ship Race, na maituturing na napakahina. Wei Ke, dito na tayo. Nararamdaman ko ang isang lubhang mapanganib na aura sa direksyon na iyon. Sabi ni Zhao Feng. Sa katotohanan, ang lugar na ito ay teritoryo ni Zhao Feng. Kung pumunta siya doon kasama si Wei Ke, ito ay katulad ng pagtulong sa isang tao na magnakaw ng kanyang sariling mga mapagkukunan. Higit pa rito, ang mga lahi na inalipin niya doon ay hindi aatake kay Zhao Feng, na maghay-hinala kay Wei Ke. Sige. Hindi na masyadong nag-isip si Wei Ke at tumungo sa ibang direksyon kasama si Zhao Feng. Ilang tao mula sa lahi ni Brother Wei ang pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Nagsimulang magtanong si Zhao Feng ng karagdagang impormasyon. Ang Blue-Scaled Race ay 4.5 star power lang, kaya 45 tao lang ang nakapasok, pero mayroon din kaming makapangyarihang rank 5 True God. Magiging maganda kung makilala natin siya. Sabi ni Wei Ke nang hindi masyadong nag-iisip. 45 tao. Rank 5 True God. Sandaling nanlamig ang mga mata ni Zhao Feng habang siya ay natigilan. Ayon sa mga hula ni Zhao Feng, ang 45 taong ito ay maaaring maging quasi-gods o rank 2 True Gods. Hindi niya inaasahan na papasok din ang rank 5 True Gods. Ang rank 5 True Gods ay mas malakas pa kaysa sa Sky Feather Island Lord. Zhao Feng, mag-ingat ka. Biglang umungal si Wei Ke, at ang espada sa kanyang kamay ay naglabas ng alon ng tubig habang siya ay sumusugod sa isang Skyfire Lightning Ape. Ang Skyfire Lightning Ape na ito ay malinaw na hindi ang inalipin ni Zhao Feng. Ito ay mas malakas. Naabot na nito ang pinakamataas na antas ng rank 1 True God. Medyo malamig ang ekspresyon ni Zhao Feng. Hindi sapat ang lakas ni Wei Ke para harapin ang Skyfire Lightning Ape at malalagay sa panganib, ngunit hindi masyadong inisip ito ni Wei Ke. Bahagyang binago nito ang impresyon ni Zhao Feng sa Ancient Desolate Realm of Gods. Una niyang inakala na ang lahat sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nagmamalasakit lamang sa lakas at kayamanan. Weng! Ipinalibot ni Zhao Feng ang Metal of Wind Lightning at sinugod ito palabas. Bam! Si Zhao Feng ay sumuntok, at isang gintong kamao ng kidlat ang dumapo sa dibdib ng Skyfire Lightning Ape. Hindi naramdaman ni Wei Ke ang tipak ng metal intent na pumasok sa katawan ng Skyfire Lightning Ape at napinsala ng husto ang mga internal organs nito. Si Wei Ke ay hindi eksakto mahina. Mas malakas siya kaysa sa rank 1 True Gods. Sa pinagsamang pagsisikap niya at ni Zhao Feng, hindi nagtagal ay nagawa nilang patayin ang Skyfire Lightning Ape. Hinayaan ni Zhao Feng si Wei Ke na kunin ang karamihan ng mahahalagang materyales sa katawan ng Skyfire Lightning Ape. Si Brother Zhao ay hindi lamang mabilis, ngunit napakalakas din. Isang purong ngiti ang ipinakita ni Wei Ke. May malapit sa aking lahi. Sabi ni Wei Ke matapos maramdaman ang asol na token. Matapos kumpirmahin ang direksyon, nagsimulang kumilos sina Wei Ke at Zhao Feng at hindi nagtagal ay nakilala ang ilan pang miyembro ng lahi ni Wei Ke. Galing ka sa Blue-Scaled Race. Isang lalaking nakadilaw na may matalim na kilay at mayabang na ekspresyon ang sumulyap kay Wei Ke. Hu Cheng, ang taong ito ay talagang mula sa Blue-Scaled Race, ngunit ang taong katabi niya ay hindi. Sabi ng isang magandang babae katabi ng lalaking na nakadilaw. Siya ay may mga asol na linya sa kanyang malambot na balat, at ang kanyang katawan ay proporsyonal. Big Brother Hu Cheng, ako si Wei Ke. Buti na lang nakita kita dito. Tuwang-tuwa si Wei Ke habang nakatayo siya sa tabi ni Hu Cheng at Malingshi. Wei Ke, walang problema kung sumama ka sa amin, ngunit hindi namin alam kung saang lahi ang taong ito, at nasa peak stage lang siya ng Mystic Light Realm. Bilang isang malakas na miyembro ng Blue-Scaled Race, halatang hindi maiiwan ni Hu Cheng ang iba pang miyembro ng kanyang lahi, ngunit ang kanyang tingin kay Zhao Feng ay puno ng pang-aalipusta. Hindi niya naintindihan kung saang puwersa galing si Zhao Feng. Bakit nila siya hahayaan, na nasa peak stage pa lang ng Mystic Light Realm, sa Wild Ancient Secret Dimension?
Ang lahat mula sa blue-scaled race na pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension ay hindi bababa sa isang quasi-god o isang rank 2 true god. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito, maaaring dahil ang lahi ni Zhao Fang ay masyadong mahina. Ang lahat ng kanilang mga quasi-gods at true gods ay pumasok na, ngunit mayroon pa ring natitirang mga spot. Big Bro Hu Cheng, nakilala ko si Zhao Fang noong una akong dumating. Mas malakas siya kaysa sa akin. Simpleng sabi ni Wei Ke. Hihihi, pwede naman siyang sumama sa atin. Ngumiti si Malingshi at sinabi. Mula sa kanyang pananaw, sinabi lang iyon ni Wei Ke dahil gusto niyang alagaan si Zhao Fang. Paano magiging mas malakas ang isang peak mystic light realm kaysa sa isang quasi-god? Kung sabihin man ni Lingshi, maaari siyang sumama sa atin, ngunit kailangan mo ring gampanan ang iyong papel kung tayo ay nahaharap sa anumang panganib. Bahagyang nagninangas ang tingin ni Hu Cheng kay Malingshi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zhao Fang nang may panghahamak. Sa kanyang paglilinang, malamang na malapit nang mamatay si Zhao Fang, kaya hindi mahalaga kung sumama siya sa kanila o hindi. Ang pangunahing iniisip niya ay kay Malingshi. Kahit na hindi si Malingshi ang numero 1 kagandahan sa kanilang race, napakaganda niya. Si Hu Cheng ang pinakamalakas sa kanilang 4 na grupo, at maaari niyang ipakita kay Malingshi mamaya at makuha ang puso nito.